Nag-abroad lang? Yumabang na? Kung hindi man po lahat, karamihan sa atin ay narinig na ang komentong ito mula sa ating mga kapamilya, kamag-anak, mga kaibigan, na porke nakapag-abroad lang, kumita ng dolyar, yumabang na. O baka naman nagkaroon ng kumpiyansa sa sarili sa tagal ng nagtatrabaho, sa tagal ng naninirahan sa ibang bansa. Yan po ang ating paksa for today, for this episode. Try po natin na ating sagutin or i-compare ang pagkakaroon ng confidence sa sarili or pagiging mayabang lamang na isang Pilipino. So, confidence versus arrogance. Yan po ang ating paksa for today. At muli, ito po ang Ganap Canada. And if you are new to our channel, please subscribe, like, comment, and share. Papaano ba nagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili ang isang Pilipino na nakapag-abroad, nanirahan at nagtrabaho sa ibang bansa? Kailangan po unang-una sa lahat dapat marunong tayong mag-adapt at marunong tayong mag-adjust sa bansang tinitirhan natin sa kasalukuyan. Kagaya ng Canada, ang ibang bansa, ang kultura natin sa Pilipinas ay ibang-iba. Pagdating mo dito sa ibang bansa, dapat kailangan mong tanggapin, kailangan mong matutunan kung paano nila ginagawa ang mga bagay-bagay dito. Kailangan meron kang tiwala sa iyong sarili, tiwala sa iyong kakayahan, tiwala na kaya mong maging matatag, kaya mong harapin ang mga hamon, ang mga dagok na ibibigay sa iyo ng buhay dito sa bansang tinitirhan mo sa kasalukuyan. Kailangan mo din na magkaroon ng paninindigan sa iyong sarili. Dapat matuto kang magdesisyon para sa sarili mo at kailangan maging independent ka. Kasi walang tutulong sa iyo dito sa abroad. Ikaw lang at ang sarili mo lang. Pag binato ka ng hamon ng buhay, pagka may dumating na mga pagsubok, dapat kaya mong harapin, kaya mong magkaroon ka ng courage para if life knocks you down, you can get back up sa kinabukasan. Yun po ang dapat nating matututunan dito sa bansa na tinitirhan natin upang magkaroon tayo ng kumpiyansa sa ating sarili. And lastly, wag nating kakalimutan, importante din po ito. Dito sa ibang bansa, kailangan marunong tayong magsalita. Kailangan matutunan nating magpahayag ng ating mga sarili. Ang ating mga nararamdaman, ang ating mga saloobin, ang ating gusto para maintindihan tayo ng ating kausap. Lalong-lalo na dito sa Canada, kailangan mo yun. Kasi kung hindi ka magsusurvive. Kakainin ka ng buhay ng mga tao dito. Kung ikaw ay isang Pilipino na dati nung nasa Pilipinas ka, hindi ka nagsasalita, isang maiyain, at ninais mong pumunta dito sa ibang bansa at dito magtrabaho, kailangan baguhin mo iyan. Kailangan mong magsalita. Kailangan mong i-express ang iyong sarili. Advocate for yourself. Stand up for yourself. Yun po, importante din po iyan dito sa ibang bansa. At lahat po ng natutunan mo nung tumira ka dito, Western culture doesn't fit Filipino culture. Kaya nung pagbalik mo sa Pilipinas, you cannot unlearn everything you learn overnight. Pagbalik mo sa Pilipinas, sinabihan ka na, nag-iba ka na, naging mayabang ka na, naging matapobre ka na, ang tapang-tapang mo na. Kasi, yun yung kailangan nating maging dito sa ibang bansa. Kailangan natin maging tough. So, nadadala natin iyon pag uwi natin sa Pilipinas. Kung naaalala niyo po si Bobby, yung character ni Bea Alonzo sa Four Sisters in a Wedding na movie, that's the best example na maibibigay ko sa inyo.
Yun po yung aking palagay. Kasi si Bobby, siya yung isa sa mga kapatid na pumunta sa Amerika, doon nagtrabaho at nahinirahan ng matagal. Noong umuwi silang lahat, silang magkakapatid, dahil ikakasal ang kanilang bunsong brother. Ang tanggap sa kanya sa Pilipinas ay isang prangka, isang naging mayabang, naging matapobre. Yun po yung naging tanggap sa kanya ng pamilya niya at yung mga taong nakapaligid sa kanya. Merong scene doon nung naglabasan o nag-iiyakan sila, naglabas sila ng mga sama ng loob nila sa isa't isa. Tapos, nung si Bobby na yung nagsasalita, yun po yung sabi niya. Kinailangan kong maging matapang, kinailangan kong maging matigas kasi kailangan ko. Kailangan ko sa trabaho ko, kailangan ko upang magtagal ako sa bansang tinitirhan ko, which is yun nga sa Amerika. Kaya hindi po dapat nating husgahan ang isang tao, lalong-lalo na yung mga OFW, yung mga immigrant resident citizen na nagbabalik bayan, na yung mga nakasanayan nating kaugalian, lifestyle namin dito sa ibang bansa, nadadala talaga namin yan pag uwi namin sa Pilipinas, because again, we cannot unlearn everything overnight. Kaya meron at merong lalabas na yung pagiging prangka mo kasi yun na yung way of living mo dito sa ibang bansa. Meron na yung pagiging mausisa mo, yung ganon. Kasi yun na yung kinailangan mong maging sa ibang bansa. So, wag po dapat nating husgahan. Wag po nating lahatin yung mga Pilipino na, hay, nako, porke kumita na ng dolyar, naging mayabang na. Porke nakatira siya sa ibang bansa, naging matapobre na siya. Porke, ang dami pong ganon. So, wag po natin sanang lahatin. Dapat titingnan natin kung saan nanggagaling ang isang tao, kung ano yung perspective niya, kung ano yung pananaw niya, kung saan siya nanggagaling, bakit niya, ganon ang ikinikilos niya. Lalo na po yung mga inyong kamag-anak na nakapag-abroad na nirahan ng matagal sa ibang bansa. Kasi again, Western culture doesn't always fit sa Filipino culture. Pero yun po yung kinailangan naming maging para kami ay magtagal, maging matatag dito sa ibang bansa at malabanan lahat ng aming mga hamon, ang mga dagok na ibinato at ibabato pa sa amin dito. May mga pagkakataon, ilan sa mga kababayan natin sa Pilipinas or kahit dito sa ibang bansa, madalas meron yung ibang kapwa natin OFW, kapwa natin immigrant na nakatira sa ibang bansa ay naiinggit sa kumpiyansa ng iba. Yung ganon. At sa halip na sana ituring nila yung kumpiyansa mo bilang isang self-improvement, self-growth, hindi. Parang ituturing nila itong parang isang kayabangan. Yung ganon. Nakakalungkot na isipin pero nangyayari talaga sa mga Pilipino, yung crab mentality, yung naiinggit ka sa maling paraan, which is very, very wrong talaga. Kung yung tipong gusto mo rin yung meron, yung kapwa Pilipino mo, gusto mo rin matamasa yung success na meron siya, dapat pagtrabahuhan mo. Dapat gawin mo din yung sarili mong paraan, yung mabuting paraan para maging successful ka din. Yung ganun. Dapat ganun natin tingnan ang buhay. Hindi yung sisiraan mo siya para mawalan siya ng trabaho at para hindi na siya maging ganun, hindi na siya maging mayabang kasi yun ang tingin mo sa kanya. Yung ganun. Which is very, very wrong talaga. Nakakalungkot. Pero yun po yung totoo. Meron talagang crab mentality na nangyayari sa ating mga Pilipino.
Sa bandang huli, hindi po mali ang magkaroon ng kumpiyansa sa sarili, lalong-lalo na kung bunga ito ng iyong mga karanasan, yung mga naranasan mo dito sa ibang bansa that made you tough, that made you matatag na isang tao, bumuo sa'yo bilang sa pagkatao mo, yung ganon, at bunga ito ng hard work mo, hindi po mali ang magkaroon ng kumpiyansa sa sarili. Ang mahalaga lang diyan, dapat maging always down to earth tayo, maging grounded, always put our feet on the ground. Yun po ang mahalaga at dapat lagi nating tatandaan. Kaya nating makisama sa kapwa natin or kahit sa ibang mga tao sa paligid natin. Yun po ang mahalaga. At hindi naman natin kontrolado ang opinyon ng ibang tao. Pero ang kontrolado natin ay yung piliin natin kung papaano natin ipakita ang ating mga sarili. Yan po ang ating episode for today. At kung meron ka pong gustong sabihin, komento sa paksang ito. Meron po akong nakalimutang sabihin. Gusto ko rin po inaanyayahan kitang magkomento. Isulat mo ang iyong saloobin sa comment section. At gusto ko din pong malaman at baka meron din po akong matutunan sa inyo. Muli, ito po ang Ganap Canada. If you are not subscribed to our channel, please subscribe, like, comment, and share. Magandang gabi po sa inyong lahat. Until the next episode. Bye-bye!